So we open the floor for questions, and to start off, let me recognize one of the most seasoned legislators of our country, Senator Rodante Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Diretsoy na po natin, Secretary, doon sa tupad. Wala naman pong makikipagdebate doon sa present nyo. Meron naman pong talagang mga legitimate cases na nakatutulong po talaga yung tupad. Kagaya po ng mga ilan na inyong ipinakita sa ngayon. Ngunit palagay ko ay hindi natin magagamit siya pangkalahatan. Let's say it cannot probably represent a microcosm of the entire country. Sapagkat unang-una po ang tupad karaniwan ay tinatawid sa mga politiko na kagaya namin. Nung ako po ay nasa House of Representatives, ako po ay beneficiary rin ng tupad. At ayun nga, ang ginagawa po namin, namimili kami nung talagang karapat-dapat na makatanggap ng ganitong mga tulong. Hindi ko po masasabi na yung mga kasama ko ganun ang ginagawa. Ang totoo niyan, itong 2025 po, bago ako mag-graduate sa 19th Congress, alam naman po ninyo na ako ay hindi na maganda yung turingan namin sa House of Representatives. Kaya pati po yung aking allotment sa tupad, tinanggal. Sa AIX, wala na rin. Lalong-lalo na yung AKAP, wala na rin. Kasi ganito pagka-politicize po ang isang pantulong dapat sa mga karaniwang mamamayan. Siguro po, Mr. Chair, ganito ang nangyari dahil maski na po yung COA, tinatanggap naman po niya na talaga pong nakatulong kayo. For example, in 2024, 26 billion ang inyong budget. Ang utilization niyo is 96%. Natulungan po niyo ay about 4.3 million na mahihirap na Pilipino. At kagaya po ng ipinakita niyo kanina, from 2022 to 2025, mga 13.5 million beneficiaries po ang tulungan niyo. Ngunit sabi ng COA, sa kanyang pangkalahatan, however, sabi niya po, the propriety and or validity of the financial assistance granted to the beneficiaries could not be ascertained in NCR, CIR, Regions 1, 2, 4A, 4B, Region 8, and Region 9. Marami-rami rin po ito. Due to excessive payments or availments of 477 beneficiaries, amounting to 2.5 million, and most of these are incomplete and deficient documents. So, maganda po yung objectives ng tupad. Ngunit yung implementation po ay hindi natin gaanong mapangahawakan until and unless probably the department could present an impact or effectiveness assessment para masabi po natin nagkaroon talaga ng national transformation kagaya po ng sinasabi ninyo. Alam po ninyo, kagaya po ng sinabi ko na kay Mr. Chair, dahil po siguro sa frustration ko bago ako mag-graduate sa House of Representatives, binilang ko po kasi yung ating mga programs na pantulong po sa mga kababayan nating mahihirap. Maliban po sa 4Ps, meron tayong MAIP, ito po yung sa DOLE, ito po yung sa DOH. Sa DOLE po, ito yung tupad, sa DSWD, AIX, at saka yung AKAP. Pag sinuma po natin lahat, yung lima na yon, 194 billion pesos. Ngunit wala pong malinaw na record na ito talaga ay naibigay dun sa dapat na bigyan. Isa po ako sa pwedeng makapagpatunay, lalong-lalo na po nung itong nakaraang eleksyon, na ginamit po yung tupad, AIX, AKAP, para po ma-influensya ang ating mga butante. Kitang-kita ko po lahat yun. Sa Makati, yung dapat nakapuntahan ng pera na yan, sana man lang, ang tinatarget po natin about 5.5 million households na may hirap. Katumbas po ng 25 million Filipinos. Pero wala pong record na malinaw na talagang tinanggap ito ng about 25 million poor Filipinos. Malaking halaga po yun, 194 billion. Kaya ako po ay nagpasya na mag-file ng isang panukalang batas. Invest na po yung ayuda na ganito. Unang-una, Mr. Chair, I'm not trying to belittle yung programa pong ginawa ng DOLE at iba't ibang mga ahensya. Ngunit dahil nga po sa implementation ay napakahirap pong sundin at saka i-monitor lahat. Kaya nakikita ko parang sayang lang po yung perang pinagsama-sama para tulungan ang mahirap. Yung panukalang batas po na akin pong isinusulong, imbes na po tupad, AIX, AKAP, MAIP, nandyan pa rin yung 4Ps. Ang sabi ko po, lahat ng mga households na kumukonsumo ng at least 200 kilowatt hours, yun po yung ilibre na lang natin.
Diretso po sa household. Hindi na po sa pamagitan ng politiko. Wala na po yung corruption. Alam po niyo kasi yung hindi po natin na monitor, hindi lang tupad, lalo na yung AX saka yung AKAP. Hindi naman po talaga na ibibigay yung tamang halaga. AX, for example, is 3,000 pesos. Pero magtataka kayo, sa ibang lugar, 500 ang binibigay, 1,000. Ganun din po sa tupad, yung iba. Kapag ka po ang ginawa natin, 200 kilowatt hours, libre na po. That will be about 2,000 to 2,500 up to 3,000 pesos per household. Wala na pong corruption kasi diretso sa kanila. Sa politiko naman, wala na makakapagpasikat. Kasi 2025, akala mo galing sa bulsa nila. Sayang po yung pera. Kinuwento ko po, ang matitipid natin siguro wala pang 100 billion kapag diretso na sa tao. At at least 200 kilowatt hours. So, yung 194, alaki po ng natipid natin. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na I think that is the most practical alternative. Secretary Benny, dun sa execution of judgment, sa execution program po ninyo, ang inyong budget lang ay 40 million lang pala. Which is only 3% of the labor arbitration program of 1.3 billion. Hindi kaya po ito yung dahilan kung bakit napakababa po nung output indicators natin kung pag-uusapan ay percentage of rates of execution issued within 30 days, 11%. Yung percentage na